Isang masayang araw po. Ito namang mga alaga natin dito sa ating consolidated pen, ang ating pasyalan ngayong umaga. Ito po yung isa sa huling mga umanak. 5 po yung anak niya, pero puro po malalaki ang mga biik. Ito lang po si Mama Pig, katabi nila. Yan po ang kanilang Mama Pig. At ito pong kasamahan ay mga nangangain ng damo. Kabibigay lang po ng damo ni Jonel. Pasado alas 8 na po ngayon. 8:40 po ng umaga. Ayun po ang ating boar, si Mr. Mario. Himbing sa kanyang pagkakahiga. At ito pong kanyang mga kasamahan ay nangangain naman ng damo. Ito pong mga biik na to ay mga 4 days old. Kaya po next week, ito naman ang ating mga tuturukan ng ivermectin, sabay po ng Respisure, at kakapunin na rin po natin ang mga lalaki. 6 na po ang nakaanak dito sa ating consolidated pen. Ikot po tayo para maipakita ko sa inyo ang ating mga biik at mga inahin. So, ito naman po yung ating mga bata pang dumalaga na bigyan rin po natin ng booster shot na ang mga ito. May sobra po tayong mga hog cholera vaccine, kaya tinurukan na rin po natin ng booster itong mga bagong dumalaga, yun pong mga buluganin natin. At ito pong si Kay. Kay? Kay? Kamot-kamot kay Kay? Ha? So ito po si Kay. Siya po, hindi na kailangang i-restrain nung tinurukan namin. Kinakamot ko lang po na ganyan. Tapos, sabay po turok dito. Hindi po siya pumalag ni hindi man lang umiyak. Very good girl ang ating Kay. So yan po si Kay. Sa katapusan po ay aalisin ko na si Third doon sa ating sampalok pen. Isasama ko na po siya kay Kay dito hanggang makita po namin kakastahan si Kay. Pagkatapos ibabalik ko po siya doon sa sampalok pen. So pasyalan naman po natin yung ating mga alaga sa sampalok. Ito po yung inahin na ipinakita ko kaninang umanak dito sa sulok ng ating consolidated pen. Hindi po siya nalabas kaya hindi ko maipakita ang kanyang mga biik. Sa susunod na lang po uli pag malakas-lakas na mga biik at nalakad, tignan po natin sila. Ito naman po ang ating 10 mga breeder dito sa sampalok. Malamang po ay nakastahan ng lahat ni Third ang mga ito. Ito po si Thirdy. Ha, Mr. Thirdy? Balot na balot ka ng putik, Mr. Third. Ha? Balot na balot ng putik. Ito po ang isa sa ating mga QB Crossberg. Yan po, busy ring nangangain ng damo ang iba niyang kasamahan. 3 po ang mule foot natin sa ating mga alaga dito. Yung 2 po ay QB Crossberg at yung isa ay Pampanga Native na dito rin sa area ito mismo ipinanganak. Anak po siya ni mule foot. No, Mr. Third? Eh? Yeah. Mainit na, babalot ka ng putik, pampalamig.
ayan po ang ating mga QB Crossberg. Sila po ang unang nalapit at mahilig sa pagpapakamot. At ito naman po ang ating bulugan dito, si Mr. 30 na natututo na ring magpakamot pero hindi ko pa po napahiga. Hanggang kamot, tatagilid po ng kaunti pero hindi niya itutuloy ang kanyang paghiga. Kaya nalaglag sa laming ko. Kunin ko po muna yung aking reading glass bago nila kainin. So, tulad po na nasabi ko, sa katapusan or first week po ng October, ay ililipat natin si Mr. Third. Doon naman po siya pupunta kay Kay para po makastahan na rin si Kay. At expect po natin noon na next year ay aanak na ang ating mga alaga. Ito pong mga nandito, may inaasahan po tayong aanak ng December dito dahil August po nung isama natin si Third sa kanila. So 4 months po ay December. So may anak po ng December, January dito. Si Kay po malamang ay Feb na dahil October na po natin isasama si Third kay Kay. Yan po, meron pang 3 available na goat for meat purpose. Kung meron pong may kailangan, dito lang po sa 4A Animal Farm sa Angeles, Porac, ang aming area. So ngayon po ay mag-eksperimento naman tayo. Gawa po tayo ng homemade na probiotic. So iwan ko na po ang ating mga alaga. Pakita ko naman po sa inyo ang simple na step by step na panggawa ng probiotic na homemade. Hindi ko po formula ito. Nanood po ako sa YouTube. Yung pinaka-common ang susundan ko po. So, tulad po nung nabanggit ko kanina, magsusubok po tayong gumawa ng homemade na probiotic. Dati po kasi nung nag-aalaga ako ng manok, gumagamit ako ng probiotic na binibili ko. Noon po ay nasa 200 o 300 ang isang litro. Ngayon po, nagtanong-tanong ako, ang pinakamura pong available na probiotic na per liter ay nasa 700 po. So, nanood po ako sa YouTube. May mga nakita akong paraan ng paggawa ng probiotic at ito po munang pinakasimple ang aking susubukan. So, pakikita ko po sa inyo ang mga kailanganin nating gamit at later on po, pakikita ko sa inyo ang costing ng ating paggawa. So doon po sa pinakasimpleng formula na nakita ko, ang kailangan lang po ay malinis na tubig. Pwede pong distilled, pwedeng mineral. Ang sinasabi lang po ay huwag chlorinated water para hindi po mamamatay ang ating lactobacilli organisms. Kailangan po ng brown sugar, ng suka. Apple cider po ang kanilang recommend, kaya apple cider po ang gagamitin ko muna. Pero palagay ko, pwede rin po ang cane sugar or ang ating palm sugar. Bigas po, Yakult. Siyempre po, ang ating lagayan. So meron na po kaming mga empty bottles. So magta-try po tayong gumawa ng 5 set. Ang isang set po ay gagamit ng 800 grams na bigas, 30 Yakult, 2 kutsara ng apple cider vinegar, 200 grams po ng brown sugar, at ang sinasabi po ay 1 cup ng molasses. Yung molasses po, hindi ko po naipakikita muna, tinatakal pa po dun sa ating malaking lagayan ng pulot. Kung sakasakali pong maging effective ang ating gagawin, makakatipid pa po tayo sa
pulot. Kasi ngayon po, ang ginagamit namin, bawat halo ay 2 liters po ng pure na pulot. Lalagyan ng 15 liters ng tubig yon. Nauubos po yon sa isang pakainan. So sa ganito pong paraan, mababawasan ang konsumo natin ng pulot. So makakatipid pa po siguro tayo at gaganda po ang ating production. Ang isa pa pong advantage ng probiotic para po sa health ng ating mga alaga ay nakakabawas din po sa amoy ng area. So dito po sa farm, halos wala ng amoy, mababawasan pa po yun. So ipakikita ko na po sa inyo ang paggawa. Ito po ang ating mga gagamiting materyales. Ulitin ko lang po, hindi ko po formula ito. Nanood lang po ako sa YouTube at ito po ang pinaka-common na kanilang ginagamit. So, 800 grams po na bigas. Isasalin natin dito sa ating binanlawan ng container. So, yan po. Buhusan mo. Dahan-dahan po ang pagbubuhos sa ating container ng 800 grams pong bigas. Kaya po ang ginamit kong imbudo ay bote ng soft drinks para po madali ang pagbubuhos. So ibubuhos po lahat yan. So yun po ang 800 grams na bigas. Pagkatapos po, ilalagyan muna natin ng kaunting tubig. So ito po ay 6 liters na ang binili kong Summit para po lalagyan muna natin ng mga 1 litrong tubig. Babasain lang po muna natin yung bigas. Sige pa. Hindi naman po kailangan eksakto yan dahil later on po ilalagay din natin lahat ng tubig na yan. Okay na muna yan. So yan po. Pag ilagay na yung bigas at yung tubig, tatakpan po muna natin ang ating container para po aalugin. Alug po ng maigi para yan po, para kang naghugas bigas. Yung ibang araw po, ang ginagamit lang ay yung hugas bigas. Pero dun po sa aking napanood, 800 grams na bigas ang gagamitin. Hindi naman po masasayang yan kasi pwede rin natin ipakain. At hindi lang po minsan gagamitin. Sabi po ay 5 to 6 times pwedeng gamitin yung bigas na yan. So sa susunod, idadagdag lang yung ibang ingredients. Okay na yon. Na shake na po ng maigi, pabukas dito. So ang kasunod po, ilalagay naman natin ang ating ibang ingredients. So ayun po, balik po yung ating imbudo. Hindi ko mahawakan. Ito yung gamitin mo yung kutsara para hindi ka hirap. So yan po, yung asukal naman po, brown sugar na 200 grams. Naibuhos na po namin yung 200 grams sa asukal. Hindi ko na po pinakita lahat dahil nag-shake naman po ako at nagbukas ng mga Yakult. So, Lito, tulungan mo ako dun sa mga Yakult. Bubuhos po natin yung 3 container ng Yakult.
Sinigig ko po ng mabuti para yan po, yung sa puwit niya, walang naiiwan ng parang pulbos-pulbos na baka po yun yung talagang lactobacilli, sayang naman siya. So yan po, 3 Yakult, tapos po 2 kutsara ng apple cider vinegar. Tapos po, 1 cup ng molasses. Mag-eksperimento rin po ako later on kung pwede mo siguro ibuhos yan, may beaker naman yan. Para po hindi nadidikit pa dun sa embudo, diretso na naming ibubuhos yung molasses, total may beaker naman siya. Para hindi na ho marami yung madidikit na pulot sa mga lagayan natin. So pagkabuhos po ng molasses, yung cup na pinangsukat natin ay lalagyan din natin ng tubig para po mabanlawan ng gusto yung pulot na nandun at magamit natin. So yan po, pag naibuhos na yan, lalagyan natin ng pulot ang cup na ito para po matunaw yung nakadikit na molasses pa. At yung pong natitirang tubig doon sa ating 6 liters, mali po pala yung kinukunan ko. Ito pong natitirang tubig na ito ay ibubuhos din natin at aalugin ng maigi ang ating container. So ganyan lang po ang ang simpleng paggawa ng homemade na probiotics. So tigil ko po muna ang pagkuha at matagal yung pagbubuhos ng pulot at napakalapot po ng pulot na nakukuha ko dito sa Pampanga. At mamaya ko na po itutuloy pag isi-shake na namin. Habang tinutunaw po ni Lito yung pulot, ito namang ating mixture ay aalugin. So shake lang po ng mabuti para po maghalo ng mabuti, lalo na po yung pulot. So para hindi po kayo mahilo, titigilan ko na muna ang pagkuha. Shake ko po ng gamit ang 2 kamay. Yan po, naipuno na natin ang 6 liters doon. At yun pong ating measuring cup ay nabawasan, ay nalinisan na rin. Kaya po alog ng maigi. Nakatayo dito ang pag-alog yan. Alog po ng maigi. At yan po, pag natapos na yan, bago po natin i-store, ay luluwagan po natin uli ang takip. So pag i-store na po natin siya, dapat patong lang yung takip at kaunting twist lang po para nakakasingaw. Kasi po magbi-build up ang pressure dyan dahil aerobic po ang magiging fermentation process at sasabog po ang ating lalagyan pag masyadong mahigpit. At habang naka-store po ay at least once a day aalugin po natin ng maayos. So pag i-store po niyan ay in a cool, dry place, yun pong hindi naaarawan at hindi naiinitan. At ganun pong, mag-i-stay pong ganyan yan for 1 week. At 7 days daw po, pwede nang harvestin. So, dudugsungan ko na lang po next time ang ating videong ito sa pag-harvest na ng ating homemade probiotic. At the same time po, ipakikita ko noon ang ating naging costing. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.